Iran, nagpakawala ng libu-libong missile sa Israel. Nagbanta na hindi sila titigil hanggang hindi nakakaganti sa pagkamatay ng isang mataas na pinuno ng Hezbollah. Israel gaganti nga ba? Ano ang mga susunod na hakbang nila? At gaano totoo na may sandata sila na maaring magpayuko sa Iran at sa mga kaalyadong grupo nito? Ito ang ating aalamin. Noong Martes ng gabi, tila naging mga fireworks na nagliliwanag sa madilim na kalangitan ang mga missiles at rocket na pinakawalan ng Iran patungo sa Israel. Sa mga video na kumalat online, makikita ang mga rocket na lumilipad patungo sa Tel Aviv, isang pangunahing lungsod sa Israel. Sa dami ng mga missiles na nagliparan, hindi maiiwasang makaramdam ng takot ang mga mamamayan ng Israel habang sila ay nag-iisip kung saan sila magtatago upang makahanap ng ligtas na lugar. Sino ba naman ang hindi matatakot? Sa kabila ng takot, wala pang ulat kung may susunod pang pag-atake ang Iran, ngunit sa mga pahayag ng kanilang mga opisyal, nagbanta sila na ipagpapatuloy ang kanilang mga atake bilang ganti sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah, isang kilalang leader ng Hezbollah. Ang mga banta ng Iran ay nagmumula sa kanilang layunin na ipakita ang kanilang lakas at pagtugon sa mga pag-atake ng Israel laban sa kanilang mga kaalyado. Ayon sa mga ulat, sinadya ng Iran na targetin ang mga military facilities at iba pang mahahalagang base ng Israel. Bukod dito, iniulat din na gumamit ang Iran ng cyber attack laban sa Israel na nagpapakita ng kanilang kakayahang makipaglaban sa iba't ibang paraan. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng matinding tensyon sa rehiyon. Ang mga mamamayan ng Israel ay nahaharap sa isang sitwasyon kung saan ang takot at pagkabahala ay nagiging bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Ang pag-atake ay hindi lamang isang simpleng aksyon. Ito ay bahagi ng mas malawak na salungatan sa pagitan ng Iran at Israel, kung saan ang bawat panig ay may kanya-kanyang layunin at estratehiya. Gayunpaman, ipinagmalaki ng Israel na sa kabila ng dami ng mga rocket at missile na ipinadala sa kanila, kakaunti lamang o halos walang nakapasok at nakapagbigay ng pinsala sa kanilang teritoryo. Ayon sa mga opisyal ng Israel, lahat ng mga missile na ito ay kanilang na-intercept at naharang. Pero bakit ginawa ito ng Iran sa Israel? Ang pag-atake ng missiles mula sa Iran ay iniulat na isang direktang tugon sa mga kamakailang aksyon militar ng Israel, partikular ang mga nakatutok na pagpatay sa mga pangunahing tauhan na kaalyado ng Iran, gaya ni Hassan Nasrallah, leader ng Hezbollah. Kabilang sa mga aksyon ng Israel ang malawakang airstrike sa Lebanon na nagresulta sa paglikas ng humigit kumulang 1,000,000 tao at nagdulot ng maraming pagkasawi sa mga sibilyan. Nagbanta ang pamunuan ng militar ng Iran na magkakaroon pa ng karagdagang paghihiganti kung ipagpapatuloy ng Israel ang kanilang operasyon na nagpapahiwatig na ang mga susunod na pag-atake ay maaaring mas mapaminsala. Ang mga pag-atake ng missiles mula sa Iran ay tila bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ipakita ang kanilang lakas at pagtugon sa mga pag-atake ng Israel laban sa kanilang mga kaalyado. Ang pagkamatay ni Nasrallah at iba pang leader ay nagbigay diin sa tensyon sa rehiyon, at ang mga banta mula sa Iran ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang interes. Sa ganitong konteksto, ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado dahil ang bawat panig ay may kanya-kanyang layunin at estratehiya na naglalayong ipagtanggol ang kanilang posisyon at kapakanan. At ang Israel Defense Forces, IDF, ay nagulat na ang pag-atake ay kinabibilangan ng higit sa 180 missile na mas mataas kaysa sa mga ulat mula sa Iranian state media na nagsasabing humigit kumulang 200 missile ang inilunsad. Ayon sa US, ang pag-atake ay halos doble ang saklaw kumpara sa nangyari noong Abril. Ipinakita rin ng footage ang ilang missiles na tumama sa mga lugar malapit sa Nevatim Air Base at sa punong tanggapan ng Mossad malapit sa Tel Aviv. Ayon kay Rear Admiral Daniel Hagari, tagapagsalita ng IDF, mayroong ilang hit sa gitna ng Israel at iba pang hit sa katimugang bahagi, at idinagdag na karamihan sa mga missile ay naharang ng Israel at ng isang koalisyon na pinamumunuan ng US. Pinanggit ng Iranian state media
ang Islamic Revolution Guard Corps na nagsabing ang mga missile ay tumama sa Nevatim, Hatzerim at Tel Nof air bases, pati na rin ang mga tangke ng Israel sa Netzarim at mga pasilidad ng gas sa Ashkelon. Ayon sa opisyal na Tasnim News Agency, ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Iran ang Fatah hypersonic missiles, pati na rin ang Emad at Qadr ballistic missiles. Ano ang epekto nito sa Israel? Gayunpaman, kahit sabihin ng Israel na na-intercept nila ang halos karamihan ng mga missiles, hindi pa rin maipagkakaila na mayroong mga nakalusot at tumama sa mga lugar na talagang napinsala. Patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ng Israel ang pinsalang dulot ng pag-atake noong nakaraang gabi. Sa hilaga ng Tel Aviv noong Miyerkules, malapit sa punong tanggapan ng Mossad, natagpuan ng isang mamamahayag ng BBC ang ilang sasakyan na sira at isang tumpok ng lupa sa tabi ng kalsada, kung saan ang impact ng missile ay nagdulot ng crater na may lalim na 8 metro hanggang 10 metro. Ayon sa munisipalidad ng Hod HaSharon, humigit kumulang 100 bahay ang nasira dahil sa pagsabog ng missile at shrapnel. Ipinakita sa isang video mula sa IDF ang pinuno ng Home Front Command na bumisita sa isang paaralan sa Gedera, silangan ng Ashkelon, na tinamaan ng missile at nagdulot ng malubhang pinsala sa isang silid-aralan. Binanggit ng Wall Street Journal ang mga opisyal ng US na nagsasabing ang mga missiles na tumama sa Nevatim Air Base ay nagdulot lamang ng kaunting pinsala. Gayunpaman, tumanggi ang IDF na magbigay ng komento, sinabing hindi sila magbibigay ng impormasyon na makakatulong sa Iran upang maunawaan ang bisa ng kanilang pag-atake. Ang Magen David Adom Ambulance Service ay nagbigay ng lunas sa 2 tao na nagkaroon ng magaan na pinsala mula sa shrapnel sa lugar ng Tel Aviv, pati na rin sa ilang tao na nagkaroon ng minor injuries habang tumatakbo papunta sa mga shelter. Sa kabilang banda, sinabi ng Palestinian Civil Defense na namatay ang isang Palestinian na lalaki nang tamaan siya ng nahulog na fragment mula sa missile sa Jericho. Ipinakita rin sa CCTV footage ang likurang bahagi ng isang malaking itim na missiles na bumagsak ng direkta sa isang lalaki habang siya ay naglalakad sa kalsada. Hindi malinaw kung naharang ang missiles. Kinilala siya bilang si Sameh Al-Asali, isang 37 taong gulang na Palestinian construction worker mula Gaza, na sumilong sa Jericho mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre. Dahil rito, isang mabigat na banta rin mula kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang pinakawalan at sinabi na gaganti ang Israel anuman ang mangyari. At tila kasama ang Amerika sa pagganti na ito. Naghahanda na rin kasi ang US sa pagsuporta sa kanilang kaalyado na Israel. Ayon pa sa Israel Defense Forces, maaring gamitin na rin nila ang kanilang mga malalakas na sandata, lalo na ang mga missiles at rockets na tiyak magpapayuko sa Iran. Malamang ang mga missiles na ito at sobrang perpekto dahil talagang pinagtutuunan ito ng pansin ng Israel. Isa pa ang kanilang armas na Arrow 2 at Arrow 3 na bahagi ng Arrow Weapon System, AWS ng Israel, na isang multi-layered air defense system na dinisenyo upang maprotektahan ang bansa mula sa mga ballistic missile. Ang Arrow 2 ay pangunahing nakatuon sa pag-intercept ng mga tactical ballistic missiles, TBMs, sa upper atmosphere. Ito ay may kakayahang makipaglaban sa iba't ibang uri ng missile at nagbibigay proteksyon sa mga strategic na lokasyon at mataong lugar. Samantalang ang Arrow 3 naman ay isang mas advanced na bersyon na inilunsad noong 2017, co-developed ng Israel at US. Ito ay isang exo-atmospheric interceptor na nangangahulugang kayang i-intercept ang mga missiles sa labas ng atmosfera, partikular ang mga may dalang armas ng mass destruction. Kayang umabot ng Arrow 3 ang distansyang 2,400 kilometro at mag-intercept ng mga banta sa taas na higit sa 100 kilometro. Ito rin ay may mabilis na oras ng pagtugon at kakayahang makipaglaban sa maraming banta ng sabay-sabay. Sa kabilang banda, muling pinagtibay ni US President Joe Biden ang suporta ng Estados Unidos para sa Israel matapos ang pag-atake ng missiles na tinawag itong
napigilan at hindi epektibo. Kinundena rin ni Defense Secretary Lloyd Austin ang tinawag niyang nakakabahalang kilos ng agresyon mula sa Iran. Sinabi ni UK Prime Minister Sir Keir Starmer na nakatayo ang UK kasama ang Israel at kinilala ang kanilang karapatan sa sariling depensa. Kinundena rin ng France at Japan ang pag-atake ng Iran, ngunit nanawagan din sa lahat ng panig na iwasan ang karagdagang paglala ng sitwasyon. Bago ang pag-atake, ipinaalam ng US sa Israel na may impormasyon silang nagpapakita na naghahanda ang Iran na maglunsad ng mga ballistic missiles na nagbigay daan sa IDF upang magbigay ng babala sa mga mamamayang Israeli na maging handa na magtago. Sa huli, sinabi ni President Biden na buong suporta siya para sa Israel at tatalakayin niya ang magiging tugon kasama ang punong ministro ng Israel. Nagbabala naman ang ERGC na magiging napakalupit ang magiging tugon ng Iran kung sakaling mangahas ang Israel na gumanti. Tumugon ang Israel sa pag-atake noong Abril sa pamamagitan ng paglulunsad ng misil na tumama sa isang air defense battery sa isang Iranian airbase kasunod ng mga panawagan mula sa kanluran para sa isang kapayapaan. Anuman ang mga susunod na mangyari, dapat maging handa ang lahat dahil habang lumilipas ang mga araw ay mas lalong tumitindi ang sitwasyon.